Marami tayong first time sa moto camping natin ngayon. First time nating mag-camp sa isang pine forest. First time nating magluluto ng tinapay sa camping. At may isa pang first time na mamaya nyo na malalaman. Huwag na nating patagalin pa. Kung moto camping adventure ang hanap ninyo, tara samahan nyo ako sa aking kwento. You'll be just fine. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Panibagong moto camping adventure na naman tayo. Andito tayo ngayon sa Bokod, Benguet. Dapat ang destinasyon natin ay isang secret falls. Kaya lang nung nasa La Union na ako, may nag-message na tropa na nag-i-invite dito sa Bokod. At meron siyang alam na raw camping site. Kaya tara, samahan niyo ako sa isa na ng mga panibagong moto camping adventure na sana wala ng disaster. At oo nga pala, merong something new. Abangan niyo yan. May kinalaman siya sa pagkain. Excited ako. Let's go! Hindi pa nakakapasok. Tumagad. Yeah. You're back. Gago. Bangin pala yun. Muntik pa tayo. Kamuntingat pa nga tayong gulog-gulog sa bangin. Napakaganda niya. Pero hindi nyo pa siya ma-appreciate at gabing-gabi na. Hindi pa naman gabing-gabi, mga alas 6 pa lang. Pero solid. Yung tropa nandito na, naka-set up na. Mamaya ko na siya ipapakilala sa inyo. Pero kilala nyo na yun. Maghanap lang tayo ng mapupwestohan na maganda. Actually kahit saan maganda eh. Pero gusto ko yung paggising natin sa umaga, yung damang-dama natin yung buong paligid natin 360 ay puro pine trees. Malapit lang kasi ito sa kalsada. Welcome sa ating camp sa Bokod, Benguet. Set up na tayo. Ikaw doggy ka. Ikaw binigyan ko ng karne mamaya. Tingnan natin kung hindi kawag yung buntot mo. So first time natin makakapag-camp sa pine forest. Actually gusto akong pag-campingan na pine forest. Kaya na medyo madugo yung trail papunta doon, yung pinuntahan ni Brother Eli, yung kanyang tambayan sa Mount Ugo. Hindi ko alam kung part na yun ng Kayapa na Biskaya o ano pa rin, San Nicolas, Pangasinan. Pero isa yun sa mga target nating location. Papalakas muna tayo dahil ano yun eh, talagang technical yung trail. At least dito tabing kalsada. Oo pala, meron pala akong pinangakong what's in my bag segment. So ngayon na natin gawin. Ito ay nature hike na 42 liters na dry bag. Tama ba? 40 liters pala.
Unang-una dyan, yung ating tsinelas. Tapos, meron tayong sleeping bag. Sunod dyan ay itong ating bag ng video light na nagpapaliwanag sa atin paggabi kasama ng kanyang mga battery. Yung ating tarp from T/G. At syempre kung may tarp, yan tulugan. Ito naman yung ating cot bed. Kasi hindi ako nagte-tent. Ayoko ng tent. Syempre nandiyan yung ating cooking equipment. Syempre andyan din ang ating camping chair. At syempre, isa sa pinakapaborito kong gamit, yung ating wood stove na nagkasya sa lagayan ng chargers. Fit na fit. Perfect. At ang ating last item sa bag, di pa pala last, yung ating mga sandata. Mambo na, bilisan na natin. Nandiyan yung ating handsaw at yung ating bagong biling mini axe, or kung tawagin nila ay hatchet, kung tama pagkakatanda ko. Hindi ko na dinala yung ating native itak. Tapos last item natin, yung ating foldable na bucket pang salok ng tubig pag tayo ay malapit sa water source. Ayan, yan ang ating laman. Karga-karga ng ating camping bag. Sinadya ko siyang lahat nasa isang bag para kung kakailanganin mag-trail, dala-dala ko siya lahat. The rest nasa motor. Naririnig ko na yung ulan. Bilisan natin. Tarp. Masyadong mataas yung wire na nakasabit. Itatali tayo ng separate na sabitan ng ating tarp kasi hindi umaabot sa baba yung kabilang side. Kaya feeling ko lalamigin tayo mamayang gabi. Kailangan kahit papano yung magkabilang side ng tarp abot sa lupa para mas matrap yung air sa loob. Ayos na. Medyo maluwag yung setup natin yan. Mababa kasi yung tuktok ng ating tarp. Kaya maluwag siya sa loob. Tingnan natin kung di tayo mahihirapan kakayuko. Pero itataas natin yung isang flap or isang corner kagaya ng last setup natin sa Banti Falls. Kasi doon tayo magsisiga sa pasukan. Masyado kong nadikit yung motor. Hindi pwedeng doon sa may bandang motor magsiga ng wood stove. Delicats. Ayos.
yung space. Pwede na tayo maghanap ng panggatong pala. Wala pa pala tayong panggatong. Buti na lang, napakaraming pine trees sa paligid. Hindi tayo mahihirapan magpasiga. Okay na yung ating pangdingas. Problema yung ating main panggatong. Kasi ito mabilis lang ito maubos. Kailangan natin ng mas makapal na kahoy. Hanap pa tayo. Ito. May nakita tayong patay na pine tree. Hindi ko lang alam kung kakayanin ng ating handsaw. Pero subukan natin. Patay naman na siya at mukhang tuyo na. Tapos sakto yung size. Magandang panggatong. Ang bango niya. Habang bumabaw yung lagari sa gitna. Sumisingaw yung amoy ng resin ng pine tree. Sarap. Mali pala yung diskarte natin. At pala, nilagari ko siya ng mga 4-5 inches lang yung haba para madali ko siyang maitak. Malit lang kasi yung dala nating itak eh. Yan o. Maliit lang talaga siya. Isang dangkal lang. Litan na natin, no? Total hati hindi naman natin siya mamaya. Ngayon na. Mga ganito. Kaya na nang itak yan. Lahat pala ng gamit natin ay ilalagay ko na ang link sa pinned comments. Yo. Bango. Yun lang. Basa. Basa kaya do ano niya? Resin. Mukhang basa eh. Well, malalaman natin pag sinigaan natin mamaya. Okay, simulan natin yung mga maliliit. Natutunan ko nung last camp natin na maiging putol-putulin muna sa kailangan mong size yung mga panggatong. Lahat bago ka magsimula magsiga. Kasi once na nagsiga ka na, kailangan mabilisan ka din maglagay ng panggatong na tama dun sa iyong wood stove, kung wood stove man ang gamit mo, o dun sa iyong bonfire. Kasi mabilis matay yung apoy kapag basa yung paligid o yung mga panggatong na gamit. Saka mas malinis tignan. Makakapagluto na tayo. Kaya lang
naalala ko, napakaraming pine needles sa lupa. Although basa sila, kapag syempre nainitan, matutuyo. Pag natuyo, madaling magliyab. So lilinisan muna natin yung paligid ng paglalagay natin ng wood stove para kahit paano mabawasan yung risk ng magliyab yung mga pine needles. Ayos. Shoutout pala sa Stitched Soul ng Marikina. Ayos yung boots natin. Sa sobrang kapit, kumakain ng lupa. Diba kailangan sa palakol mabigat yung talim, kasi yun yung magbibigay ng puwersa para mabiyak agad yung panggatong tuwalay. Tapos lahat ng vibration napupunta sa handle. Pang ano lang talaga to, pang chop lang ata to ng karne. O pag kailangan mong biyakin yung malilit na panggatong ng ganito, ganyan. Yun, ganun lang. Dahil hindi ko akalaing sa pine forest tayo magka-camp ngayon, nagbaon pa rin ako ng saling na bigay sa atin nila Kuya Corzon saka ni Kuya Teddy. Shoutout ulit dun sa magkapatid na naging kaibigan natin sa Bakun, Benguet nung nag-camp tayo sa may piniyak na bato. Ngayon may nag-comment, nilagyan ko daw ng gasolina yung huling ginamit kong saling sa may Banti Falls, kaya napakaitim ng usok. Para sa mga hindi nakakaalam, yung saling o yung pine wood na mayaman sa resin ay ganoon talaga, parang kandila. Kasi yung kanyang resin, yung natural oil ng pine tree na naiipon sa mga part na ginagawang fire starter, yun yung nagpapaitim ng usok. So wala pong gasolina yun. Minsan mag-research muna bago mambash. Pero okay lang yun, sir. Ganon din ako nung inosente pa ako sa saling. Manghang-mangha din ako nung nakita ko kung gaano siya kabilis magliyab. Ayan, tuyong-tuyo. Kita nyo naman may alikabok pa. Kung basa ng gasolina yan hindi nyo makikita yung alikabok. Sana yung nakikita sa GoPro. May alikabok pa. Sana yung nakikita nyo na maitim talaga yung usok niya. At kita nyo naman, ang bilis niyang magliyab. Kita ba na maitim yung usok? Madilim kasi. So, ang ating dinner for tonight ay yayamaning pigar-pigar. Sa mga hindi nakakaalam, yung pigar-pigar ay Pangasinan dish. Alam ko nag-originate siya sa Dagupan karne ng kalabaw na sinangkot siya sa repolyo, sibuyas. Pero dahil yayamanin, ang gamit natin ay steak cubes. Courtesy of wifey. Mahilig kasi yung bumili ng mga ganun Binenok ako ng mga ilang piraso na binaon natin ngayon. Yun ang ating gagawing pigar-pigar. Ito na siguro ang pinaka gamit na gamit kong investment sa pagka-camping. Pang hawak ng pan, pang lift ng pan na walang handle. Ayan.
At pwede rin pang lipat ng stove. Ganyan. Bawa. Sa balutan ka o kaya bumagsak yung tarp mo, kailangan mo alisin yung stove. Ayan, di ba? Tapos pang pulot ng panggatong, pang ayos ng panggatong sa stove. Ayan. Oh, ito na ba yung tinatawag nilang medium rare? Ito ba yun? Kasarap. Oo, luto na nga siya. Pero ito ba steak? Parang nadudurog na parang meatloaf. Oh? Di ba dapat naghihibla to? Parang corned beef. Madalas yung pigar-pigar ano eh. Halos hindi mo makita yung gulay dahil natatakpan ng karne. Ito baliktad. Titimplahan na lang natin. Gusto ko maraming pepper. Lagay ako sa pepper. Alright mga kaibigan, bon appetit. Oh, pinakamasarap na pigar-pigar na natikman ko. Solid. Tingin ako busog to. Tapat mo. Kung meron sa inyo nagtataka bakit hindi ako nag bibitane at ako ay nag-switch sa wood stove. Noong una, gusto ko lang i-try. Bago ba? Tapos nung tumatagal na-realize ko na mas magandang experience yung gumamit ng panggatong. Definitely mas maganda kung merong wood stove. Pero kung wala, okay lang din. Pero mahirap siya in a good way kasi pag na-achieve mo na yung pagpapadingas at nabuhay na yung apoy mo na hindi ka na buga ng buga, fulfilling. Kapag nakapagluto ka na, yun ang mas fulfilling. Kasi ang hirap, pinaghirapan mo talaga. Kahit sa anong bagay naman di ba? Pag pinaghirapan mo, pag na-achieve mo na, napaka rewarding. Mas na-appreciate ko yung kinakain ko. Actually, mas sumasarap. Yun siguro yung lang ba't sinasabi nilang masarap yung sinaing sa panggatong. Pili ko hindi dahil may dagdag na lasa yung panggatong kundi dahil pinaghirapan mo kasi. Hindi kagaya pag LPG, mabilisan lang, sampit lang, hintayin mo na lang. Pero pag panggatong, babantayan mo. Kailangan yung panggatong i-refill mo kapag medyo nauubos na tapos di paluto yung kanin. Kaya siya sumasarap kasi pinaghirapan mo yung simpleng sinaing. So yun yung mga dahilan kung bakit nag-wood stove ako ngayon at hindi ako nag-bibitane. Okay, ito na yung sinasabi ko kaninang dapat ninyong abangan. Ihahanda na natin yung breakfast natin dahil bukas mag-almusal tayo ng tinapay at tayo mismo ang magbe-bake nun dito sa ating camping spot.
Itong bread recipe na to ay nakuha ko lang kay Outdoor Boys. Sa mga fan ni Outdoor Boys dyan, si Luke, alam niyo na to. So wala tong sukat-sukat, tansya-tansya lang. Ayoko din ng maraming sukat-sukat eh. Hindi ako matandain sa sukat. At yun nga, nag-practice ako sa bahay at cheap ko naman. So malalaman natin ngayon kung mauulit ko yung swerte ko sa bahay. May i-yeast. Haluin with your finger. Tapos hintay mo daw siyang mag bubbles. Ibig sabihin nun buhay na daw yung yeast. Habang hinihintay natin yan eh, maghanda na tayo ng ating higaan. Maya matutulog na tayo. Tingnan natin kung magagawa natin ito na maayos. Okay. So, slowly ay i-mix lang natin yung tubig sa harina hanggang sa maubos yung harina na powder. Maging sticky daw yung dough. Sabi niya, kapag ka dumidikit sa kamay mo at hindi dumidikit sa iyong pinagmamasahan, eh, good quality daw yung dough na nagawa mo. Hindi ko magamit yung isa kong kamay dahil gagamitin natin sa GoPro eh. So mamasahin lang daw siya hanggang hindi na siya naninikit sa kamay. Feeling ko okay na to kasi pagod na ako. Mga ano din yun, 15 minutes. Sabi niya pag na-stretch mo na siya na hindi nagbe-break kaagad at well, mag-pretend na lang tayo na hindi siya nag-break. Basta may stretch mo siya hanggang maging see-through, goods na daw yun. Pero dahil pagod na ako, goods na to. Hayaan na natin siyang umalsa overnight. Medyo tinanghali tayo nagising. Gising ako kanina na wala pang araw. Nangangagat pa yung lamig eh. Ayan, di na masyado. Tingnan na natin yung ating dough para sa ating ibibake na tinapay. Moment of truth. Wow! Hindi siya nag-double pero 1.5 times na siya nung size niya kagabi. Pwede na yan. At least nag-rise siya ng konti. In-expect ko magdo-double eh. Bakit kaya? Kulang sa yeast? Hindi nabuhay yung yeast siguro no. Konti lang yung nabuhay. Siguro dapat mas mainit pa doon sa tubig na nilagay ko yung nilagay ko. Anyways, at least nag-rise siya ng konti.
May gasolina yan. Kaya maitim ang usap. Mag 1 week na rin mula ng every morning. Ang una ko nilalagay sa tiyan ko ay apple cider tea. Mas matagal akong magutom, saka wala na yung acid reflux. Nag-decide ako na every camp ganun na rin gagawin ko. Kumbaga, hindi ako magmimintis kahit nasa labas ako. Sabi kasi ni Outer Boys, kapag na-hold mo yung kamay mo ng 3 seconds, hindi ka napapasok. Yun yung magandang distansya. 1, 2, 3. 1, 2. Sa banda rito. So, ang mangyayari ngayon ay parang kebab na tinapay. Kasi wala tayong oven. Mga kaibigan, after 1 hour and 2.5 hours, ito na, moment of truth. Siyempre hindi tayo unang titikim. Unang titikim yung ating special guest for today's video. Kasi pag ako tumikim, bias sasabihin ko agad masarap, luto ko to Doon tayo sa prangka, doon sa totoo, sa maingay. Introducing everybody, Boy First Time and Madam Prisha. Yun! Oh. Asa yung butter? Bakit teka? Wait lang. Hindi ka lang, titikman mo muna ng walang Titigyan mo natin ng walang Oh. butter. Yung totoo Prisha, walang kaibigan Wait lang, ito naman hindi pa nga makuha eh. Sabi sa inyo, maingay Dito tayo sa tutong. Alam natin luto. Sana luto. Uy, mausok-usok pa ba? Naka na. Luto siya, luto. Luto siya. Oh, ano na ang verdict mo? Well, loko mo ako Pris, parang hilaw yung gitna Hindi. Luto siya. Luto. Oh, diba? Bili na, usok-usok pa. Bili mo. Medyo hilaw lang talaga yung gitna, no? Ito, hilaw. So, nakapalang ko siguro yung
Pero tagal na nun, halos ang oras na yun eh. Masarap, mahal. PC nyo na lang yung medyo hilaw na part. Loko, tikman mo na. Hindi, ang luto ko ng bago. Para sa inyo yan. Yung patok campsite na kinalalagyan namin ngayon, ito ay na-discover ni Boy first time. Nung siya ay naglalagala gamit yung kanyang V-Strom. So, ito ngayon ay magiging campsite dito sa Bocod, Benguet. Kontakin nyo lang si tita na papakilala natin mamaya. Ito yung hilaw. Ayoko ng hilaw. At yung mapa. Nasa mapa na to. Oh, patok nakalagay. Patok. Patok. Campsite. Patok campsite. Yan Nasa yung mapa hilaw. na siya. Para siyang pilipit, no? Oh. Yeah. Next time ay di-deep fry natin. Para donut. Doon. Para yun ang ano mo. Ang ilan na to? Pangatlo? Pangapat yan. Pangatlo. Pangatlo pa lang, no? Iba ang amoy ng ano, bagong lutong tinapay. Lalo kapag ikaw ang gumawa. Correct. Mapa-oven man yan o sa bonfire. Basta ikaw ang gumawa. Wow! Tulo. Okay lang yan. Para ma-cover lahat. Mas maganda pa yung ginaganon mo siya eh. Ay! Oh, fish, ang sarap. Alam ko. Oh, Parang bad trip ka eh. Bad trip eh. pinaka-perfect na luto. Manipis lang, no? Mabilis din. Whew. Salamat kay Outdoor Boys, kay Luke, sa pag-share ng ganitong method. Sunog na. Ayan. Solved. Sayang lang at wala tayong kape. Hindi na nakapag... Well, hindi pa naman too late para magkape. Kape tayo. Ay, pero in fairness, pag magkasama kayong nagbablog sa sasakyan, ganyan, ma-appreciate mo rin talaga si Prish, lalo pag siya nag-aawak ng camera, sasabay sa mga... Dahil umuulan at mahamog, malamig, at tahimik, isa lang masarap gawin kapag ganyan ang paligid. Patulog. Medyo mas makapal na yung hamog. Yung hinihintay ko eh. Para talagang ramdam na ramdam mo yung pine forest. Parang hindi kompleto ang experience ng pine forest kapag hindi sobrang kapal ng hamog. Yan na siya. Ayan na. Sana kumapal pa. Hindi ko muna tutulugan at baka pagising ko wala na eh. Ayan na. Naglalamon na tayo ng hamog. Solid. Kompleto na ang ating pine forest experience. Papainit lang natin yung binigay nila Boy first time na mushroom soup. Tapos yung kape natin. Tapos kape. Ang painit. Wala nang mga panggatong eh. Kaya gamitin na lang natin itong kinuha nating medyo basa pa na trunk ng patay na pine tree.
Ayun ko lang, magliliyab ng maayos to kasi medyo hindi siya ganun ka-dry pa. Ngayong araw ay natutunan natin na kahit pine wood, basta hindi super dry, mahirap pa apuyin. Buti na lang, may tira pa tayo super dry na salib. Uy, mushroom soup. Hey, kain tayo, mushroom soup. Ito ay locally harvested. Locally harvested. Dito lang sa kagubatan ng mga pine trees. Ang sarap ng mushroom na to. Kagabi, ang pinatikim sa akin ni Prisha, akala ko dilagyan niya ng nor cubes o kung anong seasoning, patis lang daw. Pero ang savory. Hindi ko alam kung anong tawag sa mushroom na to, baka may nakakaalam. Tapos nilagyan ni Prisha ng repolyo. Tapos kinabukasan, ngayon, mas naging rich yung lasa. Napakasarap. Bibili nga ako, mag-uwi ako sa bahay. Siya nga pala, sa mga kasama sa Ternate Lagoon cleanup camp, naghahanap pa ako ng schedule kasi sunod-sunod ng event ni Freedcon Intercoms. Kung di nyo po kasi natatanong sa mga bago, si Freedcon Intercoms Philippines ang nagregalo sa atin ng PG1 na gamit natin. Kaya po pala Direct Gino yung pangalan ng channel kasi ako ay feeling director na nagdidirect ng mga commercials ni Freedcon Intercoms Philippines. So, niregaloan niya tayo ng PG1. Siyempre, babalik natin yung pagmamahal at tiwala niya sa atin sa pagsuporta sa kanya mga events. Kaya, priority ko yung events ni Freedcon. Kaya nagtataong puro weekends. Kaya wala akong mahanap na date na po pwede natin iset yung ride and camp. Kung sakali, mangyayari na lang yan, magiging parang Christmas ride and camp na lang yun. So baka by November na lang natin iset. Depende sa sitwasyon ng Ternate Blue Lagoon. Kukontakin ko muna sila doon kasi weekly din naman sila naglilinis. Pero kung sabihin nila na ganun pa rin ang sitwasyon, hindi nila mabawasan, tutuloy natin. Abang-abang lang kayo. Sa video lang mismo din ako mag-a-announce. You could gain from being a bit nicer, knowing to talk and when to shut your mouth. You're so
bago tayo umuwi, pakilala ko si Tita Lynn, ang may-ari ng property na hindi na raw spot, ano na siya, campsite na siya. Officially open na po ang Patok campsite, nasa Google Maps na rin. Tapos dahil umabot kayo dito, may paraffle tayo. Ang pinakauna makapag-send sa akin ng picture ng inyong camping setup dito sa Patok, saka selfie kay Tita Lynn, sa aking email ay merong Takbong Banayad t-shirt. Isa lang pag couple kayo, mamili kayo kung kanino mong mabibigay yung t-shirt. So ayun, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating camping video adventure.